May gusto akong ikwento tungkol sa bunso naming kapatid. Simula pagkabata, palagi siyang may sinasabing kalaro. Akala namin normal lamang na may imaginary friend. Pero habang tumatagal, napansin naming hindi na normal ang mga nangyayari. Si Bunso, palagi siya naglalaro sa bakuran, may kausap, may tawanan, at minsan may nag-aabot pa ng laruan. Kapag tinatanong namin kung sino ang kalaro niya, ang sagot niya lang, si Kuya, hindi niyo nakikita. Natawa kami noong una, akala namin guni-guni lang. Pero isang araw, iniwan niya ang laruan niya sa mesa. Kinabukasan, nakita naming may bagong laruang hindi amin nakalagay sa tabi. Habang tumatagal, mas tumalas ang paglalaro ni Bunso sa gabi. Madalas niyang sabihin huwag kayong sumilip, ayaw niyang makita niyo siya. Nakakakilabot kasi minsan, biglang bumabagsak ang mga gamit. May pintuan na kusang bumubukas at maririnig mo ang tawa ng bata kahit wala namang iba. Isang gabi, naglakas loob si Papa, sinilip niya kung sino ang kalaro ni Bunso. At noon kami natakot, nakita niya si Bunso na nakaupo, may kausap, pero mag-isa lang talaga siya. Ang mas nakakakilabot, may dalawang basang yapak ng paa sa sahig, nakatapat mismo kay Bunso. Nang ikwento namin kay Lola na tahimik siya. Pagkatapos, sabi niya, may bata talaga namatay dyan sa bakuran noong panahon ng hapon. Siguro nakahanap siya ng kalaro sa inyo. Pero mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nagpapakita sa inyo ng bata ay bata talaga. Simula noon mas naging mapilit kami na hindi na maglaro si Bunso ng mag-isa. Hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin na naririnig namin na parang may naglalaro sa bakuran kahit tulog na si Bunso. Hindi na kami lumalapit. Mas mabuti na manahimik kaysa makisali sa laro na hindi para sa atin.